Magandang hapon sa lahat. Ngayon pag-usapan natin po ay lumalabas po yung yung congressman na nag-hearing kanina patungkol sa kung sapat ba yung reklamong impeachment na sinampa ni Attorney Andre De Jesus na inisponsoran o endorso ni Congressman Jet Nisay ay pinapatay ng mga congressmen. Halata naman kasi sila lahat po ay may koneksyon sa nangyaring nakawan sa baha at saka siyempre sa pagpapahuli kay Mr. Duterte. So, umpisa na po natin ang mga diskusyon. Dito tayo mag-umpisa. Siguro umpisa natin sa deklarasyon ni Luistro. So, ito po, dali lang ha. Dali lang po. Mag-send ka kagad sa franchise. Ito bali ang makikita mo rito ay panay mga gustong patayin ang impeachment. Ito. From the start to the finish, makikita mo lahat ng argumento nila ay gusto patayin ang reklamo. Ang isang nakita ko rito na very pronounced, sinisisi nila yung complainant, hindi daw kompleto pagbanggit ng mga narration of facts. Ang tanong ko lang naman, bawal ba sa kanila na sa mga congressmen na magdugtong, ikumpletuhin nila ang facts, sila mismo mag-facts? Ang function nila hindi para
busisiin at ibasura kung gusto mabasura ang reklamo, kundi dapat tulungan din nila kasi obligasyon nila mag-impeach. Ang mga congressmen din, sila rin ang magpresenta ng ebidensya sa Senado pag matuloy ito. Bakit ang gusto na mangyari ibasura ng ibasura? Kulang ang mga pagkakwento, dapat punuan nila. Yan ang kaisipan ko. At saka, dapat, ang ginawa nila muna, tiningnan nila, assuming to be true. I-assume nila na totoo yung kwento ng akusasyon. Kwento na magsuporta sa akusasyon. At alamin nila kung okay na yun, saka sila mag-proceed sa presentasyon kung tatanggapin nila yung mga tinanggap nila ng una sa pamamagitan ng paghambing niyan kumpara sa kung anong ebidensya ang meron sila. At ang aking kaisipan, hindi obligasyon ng nagreklamo na magsumite ng mga katibayan. Mismo mga congressmen, dahil sila ang complainant, ay dapat mag-isip din sila kung meron pa silang ibang makuha na ebidensya na idudugtong supplyan doon sa mga nagreklamo. Ganon din ang gagawin dapat nila laban kay Sara. Laban para magiging fair. Ang problema sa kanila, pinapatay kagad nila. Nagsasamantala ang mga congressmen natin. Ang ibig sabihin naman nito ay kumakampi sila kay Bongbong Marcos. Pakinggan natin. Mga walang kwentang mga congressmen. Kung ganito ang mangyari sa mga opisyal natin, walang mangyari sa bayan natin. Lagi na lang gagawa ng pagnanakaw ang presidente kung ang mga congressmen natin ay ganito. O, tingnan ninyo performance ng mga congressmen. Dapat inayos mo yan, Jinky Luis. Hinahiyaan mo yun, kinakain ka ng mga sistema ng kasama mo eh. O, yan. Pakinggan natin. Okay. Ang tuting, alam naman natin mga congressmen ito, kung si Toby Chanco pa magsabi, meron ba tayong mukha na mag-imbestiga? Tayo mismo, mga House of Crocodiles tayo. So, yan ang mga question ni Toby Chanco sa mga kasamahan niya. Kung siya kaya lang, kung hindi lang Call to order. na sila ang gagalaw. Since our today's meeting Dapat hindi is a continuation of our yesterday's meeting, the calling of the roll is hereby dispensed with. The chair will now deliver her opening remarks. Good morning to my esteemed colleagues and the regular and ex-officio members of the Justice Committee. Today, we will take up the definition of the sufficiency in substance of the impeachment complaint filed by Attorney Andre R. De Jesus, the De Jesus impeachment complaint against President Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. Yesterday, February 2, the committee found the De Jesus impeachment complaint to be sufficient in form by the affirmative votes of 47 members with 1 negative vote and 1 abstention, as well as the Maza et al. Impeachment complaint to be sufficient in form by the affirmative vote of 35 members, 8 negative and 1 abstention. After yesterday's meeting, the Secretariat verified the votes cast by the members on the sufficiency in form of the De Jesus impeachment complaint and the Maza et al. Impeachment complaint using official video of the House of Representatives media. The above figures were arrived at after double-checking the voting, and it was determined to be correct number of votes cast. The rules of procedure in impeachment proceedings provides
that the Committee on Justice should first determine whether an impeachment complaint is sufficient in form. Thereafter, upon a finding that the impeachment complaint is sufficient in form, the committee shall proceed to determine if the impeachment complaint is sufficient in substance. During yesterday's meeting, I have already stated the relevant provisions of the Constitution as well as the rules of procedure in impeachment proceedings of the House of Representatives. In order to refresh our memories, let me stress, however, the relevant provision for the determination of the sufficiency in substance of an impeachment complaint. Section 5 of the rules. The requirement of substance is met if there is a recital of facts constituting the offense charge and determinative of the jurisdiction of the committee. If the committee finds the complaint is not sufficient in substance, it shall dismiss the complaint and shall submit its report to the plenary. Significantly, the Constitution requires us to do more than listen to accusations. It requires us to examine the substance of the allegations themselves, to ask whether they constitute an impeachable offense under Article 11 of the Philippine Constitution. Sufficiency in substance is not about whether allegations are loudly made, repeatedly asserted, passionately believed, or politically resonant. It is about whether the complaints allege ultimate facts, not mere conclusions, whether they show a personal, culpable act or omission by the impeachable official, and whether those acts, as pleaded, amount to culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, or betrayal of public trust, as the Constitution strictly enumerates. The Supreme Court has been clear. While impeachment is political in character, it is not free from constitutional limits. In Francisco versus House of Representatives, the court emphasized that impeachment must still conform to the constitutional standards. In Gonzales III, the court warned against equating errors of judgment or policy disagreements, especially where good faith may be inferred, with betrayal of public trust. This committee must therefore be guided by a crucial distinction. Not every alleged irregularity in government is impeachable. Not every claim of corruption automatically implicates the official. And not every disagreement with the exercise of discretion rises to the level of a grave abuse of constitutional power. With that, esteemed colleagues, let me reiterate the ground rules. 1, may 39 na miyembro ang ating komite. Ang quorum ay 1/5. Ibig sabihin, 8 miyembro ng komite ang kailangan to establish a quorum. 2, ex officio members, speaker, deputy speakers, majority and minority leaders and deputies, as well as the chairperson of the Committee on Accounts, ay kasama sa bilang. May boses at may boto. 3, kung mayroong miyembro na may gustong sabihin, makipag-ugnayan lang sa committee secretary. To our members who wishes to make a manifestation after the position of our endorsers, please approach our committee secretary upang maisama kayo sa listahan. Salita ng pagsasalita ng miyembro ng minorya, mayorya, at may 5 minuto ang bawat gustong magsalita. Sisikapin natin na unahin ang miyembro ng minorya
at susundan ng miyembro ng mayorya sa kanilang pahayag. 5, kung mayroong lalabis sa 5 minuto, pagbibigyan natin sila on the second or succeeding rounds. I added one more thing. Please wait to be recognized by the chairperson before you speak. For an orderly proceeding today, we hope that the following ground rules will be observed by all the members. With that, we have pronounced already that our today's meeting is for the purpose of the determination of sufficiency in substance, first, of the De Jesus complaint endorsed by the Honorable Congressman Nisay, and this will be followed by the Masa et al. Complaint endorsed by the Honorable Representative Tino, Representative Ilago, and Representative Ko. We shall begin with the De Jesus complaint, and at this juncture, we recognize the Honorable Nisay to manifest his position with respect to the sufficiency of substance of the De Jesus complaint. Good morning, Madam Chair, colleagues, and all esteemed guests. The De Jesus impeachment complaint being sufficient in form, it may now be examined for its substantive sufficiency bago ito magpatuloy sa mga susunod pang stage ng impeachment proceedings. Kung susuriin, Ito po ang impeachment complaint ay nakabase sa 3 ultimate grounds of impeachment. 1, graft and corruption. 2, culpable violation of the Constitution. And 3, betrayal of public trust. Dinipay na ng ating Korte Suprema sa kasong People versus Palasige, citing Martel versus People, ang mga salitang graft at corruption. Base dito, graft is the fraudulent obtaining of public money unlawfully by the corruption of public officers. It also refers to advantage or personal gain received because of the peculiar position of superior influence of one holding a position of trust and confidence without rendering compensatory services or dishonesty transaction in relation to public or official acts. Sa kabilang banda naman, dinipay nito ang corruption in its fundamental sense as the act of an official fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or charter to procure some benefit for himself or for another person. Contrary to duty of the rights of others, it pertains to an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others. Kasama sa De Jesus complaint ang aligasyon na ang totoong layunin ng pagbuo ng ICI ay para protektahan ang mga taong punot dulo ng korupsyon sa bansa. Kapansin-pansin nga naman na walang nangyaring pag-imbestiga ang ICI sa mga pangalang ikinanta ng taong kanilang tinutugis ngayon at napabalitang nasa Portugal at Sweden. Dagdag pa, bigla na lamang natapos umano ang layunin ng ICI pagkatapos lumutang ang pangalan ng Pangulo na siya umano ang may utos ng lahat. Partikular na ang pag-deliver sa kanya ng mga quote-unquote basura. Hindi biro ang mga bilyones na laman ng mga maleta na kung tawagin nila ay basura. Ang mga basurang ito ay dugot pawis ng mga mamayang Pilipino na tapat na nagbabayad ng buwis ng buong tiwalang ang perang ito ay gagamitin para sa ikauunlad ng lahat. Ang basura pong ito ay kayang-kayang magpagaan at magsalba ng buhay ng mga Pilipino. Ang mga basura pong ito ay kayang makapagpakain, makapagpaaral at makapagpa-ospital at makapagbigay ng maayos na tirahan sa bawat pamilyang mas nangangailangan. Ngunit ang basurang ito sa kasamaang palad ay di umano ginamit para sa pangsariling interes ng iilang tao lamang at kasama na diyan di umano ang ating Pangulo. Pangalawa, culpable violation of the Constitution. Binanggit na ito ni kagalang-galang na si Father Bernas sa kanyang komentary na The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines.
a commentary na the culpable violation of the Constitution must be understood to mean willful and intentional violation of the Constitution and not violations committed unintentionally or involuntarily, or in good faith or through an honest mistake of judgment. Kasama sa complaint ang aligasyon na nagkaroon ng Pangulo ng pag-bypass sa ating justice system, ng kanyang hinayaang maipadala ang dating Pangulong Presidente sa ibang jurisdiksyon, partikular na sa International Criminal Court para doon litisin. Nangyari ito sa pamamagitan ng pagkilos ng PNP na alam nating lahat ay sumusunod at nasa ilalim ng direktiba ng ating Pangulo. Pangatlo, betrayal of public trust. Sa kasong Emilio Gonzales versus Office of the President acting through the represented by Executive Secretary Paquito N. Ochoa Jr. et al., sinabi ng ating Korte Suprema na the Constitutional Commission eventually found it reasonably acceptable for the phrase betrayal of public trust to refer to acts which are just short of being criminal but constitute gross faithlessness against public trust, tyrannical abuse of power, inexcusable negligence of duty, favoritism, and gross exercise of discretionary powers. In other words, acts that should constitute betrayal of public trust as to warrant removal from office may be less than criminal but must be attended by bad faith and of such gravity, seriousness as the other ground for impeachment. Malinaw na papasok dito ang aligasyon ukol sa failure ng Pangulo na ibito ang unprogrammed appropriations at ilang special provisions nito sa ating mga national budgets. Naiintindihan din natin na walang legal duty ang Pangulo na magbito ng items dahil discretionary ito sa ating saligang batas. Ngunit naniniwala tayo na dapat kalaki pa rin ang moral aspect sa issue na ito. Hindi ba naging prioridad at magiging prioridad ng Pangulo ang usapin sa kalusugan at kakulangan dito? Hanggang kailan magiging one hospital away from poverty ang mga Pilipino? Tama naman na ito ay short of being criminal but such failure to act already constitutes a gross faithlessness against trust, a gross exercise of discretionary powers. Kahit Korte Suprema rin ay dineklara ng unconstitutional ang pag-transfer ng pondo mula sa PhilHealth na nilipat sa National Treasury. At bilang isang health advocate, nabahala tayo sa naging issue na ito, particular sa 60 billion pesos mula sa 2024 PhilHealth Reserve Fund. Ang pondong ito ay nararapat lamang sa pagpapalakas ng ating universal healthcare system at magamit ito ng mga Pilipinong higit na nangangailangan. Ang pondong ito ay nararapat lamang na matulungan ang mga pasyenteng hirap sa bayarin, maisaayos ang mga hospital at health units na nakakulang sa kagamitan at pasilidad, at mapataas ang benepisyo ng ating mga healthcare workers. Naniniwala tayo na kung hindi na mauulit ang katulad na problema, siguradong panalo at makikinabang at mamamayang Pilipino. Madam Chair, nahiyag din sa complaint ang revelasyon ni Senator Amy Marcos tungkol sa paggamit ng ipinagbabawal na droga ng Pangulo. At ang katotohanan na walang naging malinaw at direktang naging sagot dito ang Pangulo. Batid kong umaasa ang sambayan ng Pilipino na ang namumuno sa kanila ay isang taong intelektual at hindi impluensyado ng droga o anumang harmful at illegal substance. Again, inaction of the President with regard to these allegations may be considered as gross faithlessness against public trust. Tandaan natin, walang gagawa ng mali ang ipapakita o sasabihin sa lahat na siya ay gumagawa ng mali. Masigit lalo na walang taong nasa mataas na posisyon ang personal na gagawa mismo ng mali. Kaya rin sa ating justice system, particular sa Revised Penal Code of the Philippines, may tinatawag na principle by direct inducement. Kung susuriing mabuti, ang mga aligasyon na ito ay tumutumbok sa isang conclusion that the President most likely is not anymore fit to govern. Malayo pa ang proseso, pero malayo na ang narating ng hangarin na magkaroon ng mas maayos na pundasyon ng ating pamahalaan. Madam Chair, in view of the foregoing, I respectfully submit that the impeachment complaint be deemed sufficient in substance and that it accordingly be allowed to proceed to the next stage of the proceedings. Magandang araw po muli sa ating lahat. Supposedly, kung dapat sana, ang ginagawa na, kung nakukulangan sila nun,
ay kung in brief, andun ang lahat ng pangailangan mo na leads. At kayo naman ang magpresenta ng ebidensya sa Kongreso, sa Senado. Bakit hindi nyo papalakasin ang kanyang kaso? Kagaya nito, yung unang ground dyan, yung pagkidnap kay PRRD. May records kayo sa Senado. May records kayo na nag-file sa ombudsman si Amy Marcos. Hindi man lang ninyo tinakil. Hindi, wala man lang ni isa sa inyo nag-isip na sige, palakasin natin ang reklamong ito. After pag nakita ninyo may probability na pwedeng mangyari, nagagamitin sa impeachment, bakit hindi inyo pinapalakas ang inyong attitude ay ibasura ninyo, ibasura. Ako lang pala ebidensya mo, ibasura. Sino ba mag-presenta sa Senado? Hindi ba kayo mga congressman din? At hindi yung nagreklamo?